Usapan sa umagang ito ay ang ating pong pag-usapan sa umagang ito ay tungkol po sa authority, no? Ang authority ng isang elder sa church, sa local church. Alam po natin ang head ng church ay si Jesus Christ, ngunit mayroon po siyang mga itinatag na mga under shepherd sa isang local church. At ang question niyan ay may authority ba ang under shepherd o yung tinatawag nating quote-unquote pastors or minister sa local church na yan, sa buhay ng mga tao at particularly doon sa spiritual na pamumuhay ng mga tao. Itong topic na to ay uh, hindi masyadong tinatakil sa church. At the same time ay marami pong mga nagtatanong sa labas. Ang tanong nila ay, sino ba yung inyong pastor dyan? Sino ba yung elder dyan? Sino ba yung head ng inyong church? At mayroon ngang nabuo na itong church namin, ang founder ay si Jesus Christ, ngunit ang church nyo ay tao lamang ang founder. At katulad ng isang malaking sekta, mayroon silang pope at sinasabi din nila na yung pope ba ninyo ay yung elder nyo o yung pastor nyo. So sa umagang po to ay ating pong tatalakayin ang authority ng isang pastor o isang manggagawa na siya ang ginamit ng Panginoon upang itatag ang local church na yan. At ating pong gagamitin sa umagang ito ay si Paul, kasi si Paul po ay siya ang missionary o siya yung unang ginamit ng Panginoon, particularly sa mga hintil, no, na siya yung ginamit ng Panginoon to establish local churches. At marami po siyang itinayong mga local churches. At isa po sa kanyang tinayo ay ang Corinthian Church. Alam po natin si Paul ay nagkaroon ng mission at siya ay pumunta noon sa Europe at itong Corinthian Church ay Europe na church ito. So, ang title po sa sermon na to ay Paul's validation of his authority did not come from within himself or from other people, but from the Lord. So the title mismo ay meron na kayong hint kung ano po ang ating pag-uusapan, yung ano ba yung validation ng authority ni Paul. Ito ba ay galing sa mga taong nakapaligid sa kanya? Ito pa, or ito ay galing mismo sa kanya? Or ito ay galing sa external source? At sa ating pagkakaintindi, ito yung the Lord or Jesus Christ. So, babasahin ulit natin ang ating teksto na gagamitin sa umagang ito at ito ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 10. So, bilang pag-alang ng salita ng Diyos, tayo muli ay tumayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 10. Babasahin po natin ang buong chapter 10. Now I, Paul myself, am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am lowly among you, but being absent am bold toward you. But I beg you that when I am present, I may not be bold with that confidence by which I intend to be bold against some who think of us as if we walk according to the flesh. For though we walk in the flesh, we do not war again according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Do you look at things according to the outward appearance? If anyone is convinced in himself that he is Christ, let him again consider this in himself, that just as he is Christ, even so we are Christ. For even if I should boast somewhat more about our authority, which the Lord gave us for edification and not for your destruction, I shall not be ashamed, lest I seem to terrify you by letters.
For his letters, they say, are witty and powerful, but his body presence is weak, and his speech contemptible. Let such a person consider this, that what we are in the world by letters when we are absent, such we will be indeed when we are present. For we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. We, however, will not boast beyond measures, but within the limits of the sphere of which God appointed us, a sphere which especially includes you, for we are not overextending ourselves as though our authority did not extend to you. For it was to you that we came with the gospel of Christ, not boasting of things beyond measure, that is, the other men's labor, but having hope that as your faith is increased, we shall be greatly enlarged by you in our sphere, to preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man's sphere of accomplishment. But he who glorifies, let him glory in the Lord. For not he who commends himself is approved, but whom the Lord commends. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na mayroon ka pong iniwan na written word na galing sa iyo at aming mababasa at aming mabasihan sa aming pagkaunawa sa iyo, sa aming faith, higit sa lahat, sa aming paglalakad sa mundong ito. I-bless mo ang bawat isa na makikinig sa mensaheng ito. Buksan mo, Lord, ang aming spiritual mind at ganoon din po sa aking magpapaliwanag. Ikaw ang may bigay sa akin ng spiritual wisdom upang maipahayag itong mga mensahe sa oras na to. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Si Paul po ay nag-establish ng isang church sa Corinth, no? At ito ay morally very problematic na church ito kasi marami pong mga immoral na mga gawain doon, particularly sa mga kinds of people na nakatira doon kasi ang Corinth po ay isang lugar na economic center of trade, no? At marami pong mga seamen or mga sailors na dumadaan doon para sila tumawid sa kabilang parte ng mundo, no? Sa parang mayroong nakaganon na isang lugar na para sila makapunta doon sa kabilang dagat ay dapat dumaong muna sila dito tapos magstay sila doon tapos pupunta sila doon sa kabila para magpatuloy sa kanilang pagbabiyahe sa dagat. At alam po natin, ang Corinth ay mayroon din pong maraming mga temples yan kasi ito ay under din ng Roman Empire at mayroon diyang mga Greek gods and temples and Roman gods and temples. So, masyadong very susceptible sa mga spiritual sins ang mga tao dito. So, si Paul ay sa pag-aaral ng mga authors, pag-aaral ng mga biblical scholars, ay parang lumalabas na mayroong 4 na sulat si Paul, no? Isa ay bago niya sinulat ang canonical 1 Corinthians. So yung sa 1 Corinthians chapter 5:9 ay sinabi na ako'y sumulat sa inyo tungkol sa about sexual immorality na huwag kayong makikipagsali diyan sa mga sexually immoral people. So the author is referring to the first letter of Paul. Yun yung parang first letter. And then so the second letter, yun yung ating first na canonical Corinthians letter. Yung nakasulat dito sa Biblia, yun yung parang pangalawang sulat ni Paul. At mayroong ding third letter si Paul na hindi canonical o hindi nakasama dito. Yun yung parang tearful at severe na sulat ni Paul kasi parang nagagalit si Paul doon sa mga taga-Corinthian church dahil sa mga iba't ibang reason, lalo na doon sa mga hindi kumakampi sa kanya at doon sa mga sinatawi ng super apostles na nagpapabida sa church na yon, parang kinokontra ang kanyang authority. At yung fourth, ito yung 2 Corinthians. So,
parang apat, yung second, saka yung fourth, yun yung ating nakasulat dito. Yung second letter is the First Corinthians, and the fourth letter is the Second Corinthians. Meron siyang first letter before the First Corinthians, meron siyang third letter before this Second Corinthians. So, we must address yung ano yung overview nitong church na to. Itong church na to ay in-establish ito ni Paul. 1.5 years siya nag-stay dito during his second missionary journey. At after that, naging father siya ng church na to. Spiritual father siya ng church na to. Pero mayroon pong mga pumapasok na nagpapabida na parang tinatawag ni Paul na super apostle. Super apostles na parang kinokontra yung kanyang authority. So ito yung konteksto dito sa ating pag-uusapan na sumulat siya dito sa Corinthian Church para i-establish kung ano yung authority niya at ano ba yung authority ng isang elder sa isang church. So pwede nating magamit ito as reference kasi ang Bible po ay sinusulat yan para mayroon tayong reference sa ating mga practices. Kaya nga ating first statement of faith is the Bible is the sole authority, total sole authority, and final authority in our doctrine, in our practice, and in our gawain dito. So, this is very important kasi dapat as a mature church, dapat maintindihan natin, mayroon ba talagang authority, yung mga namumuno sa atin, yung mga elders, no? So, titingnan natin ngayon, hatiin natin ito tatlo yung ating pag-usapan. Ang una-una, the source of authority of Paul in Corinthian Church. Pangalawa, paano kino-communicate ni Paul yung kanyang authority? Kasi kailangan itong ma-convey. Dapat itong mapaalam sa mga churches na although we are all equal, but some people are more authoritative or not word, has more authority than the others kasi siya yung binigyan ng kapangyarihan o right ng God to manage or to superintend the church, no? So una, ano ba yung source? Pangalawa, paano kino-communicate ni Paul? Paano kino-convey? At pangatlo, yung limitation. We have to know the limitations of this authority at ano yung nasasakop sa isang sphere o isang bahagi ng kanyang authority. So unang-una, ano yung source of authority, no? Sabi dito ni Paul, now I, Paul, myself, am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ. So, makikita natin, ginagamit ni Paul, yung source of kanyang authority is from Jesus Christ. No? Alam po natin si Paul ay palagi siyang gumagamit ng authority not from himself, but from God. Even on the gospel itself, kasi ang question doon, si Paul ba ay nangungopya sa kay Peter or sa mga pillars of people doon sa Jerusalem Church? Pero nakikita natin sa Galatians 1, nakikita natin dito sa Galatians chapter 1 na hindi nangungopya si Paul ng kanyang gospel, no? Sa verse 12, For I neither resolve, verse 1, chapter 1, verse 12 ng Galatians. For neither receive it from man, o 11 na lang. Again, Galatians 1:11. But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. Hindi galing daw sa tao. For I neither receive it from man, nor was I taught it, but it came from the revelation of Jesus Christ. So, even the presentation of the gospel, si Paul ay hindi kumukuha ng kanyang sariling opinion o opinion ng mga tao. Ito ay authentic itong gospel ni Paul. Galing ito kay Jesus Christ. Kasi the apostles was trained by Jesus Christ for 3 years. And he was also trained by Jesus Christ for 3 years. Kasi sabi niya dito sa 18, then after 3 years,
I went up to Jerusalem to see Peter. So he spent 3 years in Arabia, Nabatea, to parang nag-usap talaga si Paul at saka si Jesus Christ. So si Paul palagi siyang kumukuha ng kanyang authority sa kay Jesus Christ. So, balikan natin yung ating ano dito, no? Ito ay about authority on the church na kanyang ini-establish. Sabi na, by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am lowly among you, but being absent, I'm bold toward you. So, parang ang perception dito ay masyadong matapang ito si Paul pag nagsusulat ng sulat para sa atin. Pero pag dumadating naman siya ay para siyang mahinahon, no? Kasi mayroong ngang parang verse na be gentle as a dove and shrewd as a serpent. So Paul is not paraging timid siya, meron siyang boldness lalo na sa kanyang sulat, no? Sabi niya, but I beg you na nagmamakaawa ako sa inyo na baguhin niyo na yung ugali niyo. Baka pagdating ko diyan sa inyo, kung ano yung klase ng pagsusulat ko na matapang, ganun din ang gagawin ko sa iyo. Kasi ang isip ng mga tao doon, matapang lang ito si Paul, pero pagdating ng personal, ano na yan, yuyuko na yan. Sabi niya, I beg to you na magbago na kayo. Kasi kung ako'y dadating diyan, ay katulad din ng mga sinusulat sa akin yan, no? Kung anong sinulat ko diyan, yun din yon. With regard to the gospel, dapat maintindihan din natin ito na ang attributes ng God ay marami yan, no? Kasi sabi na God is love, no? Palagi na lang ba nating sasabihin God is love? Mahal kayo ng Panginoon. Hindi kayo paparusahan ng Panginoon. Pero hindi natin tinuturo na ang God ay banal, holy, mayroon siyang justice siya, paparusahan niya ang nagkakasala sa kanya, at mayroon siyang attribute na wrath, na galit siya sa mga makasalanan. So in our preaching, we should not always say na God is love, mahal kayo ng Panginoon. Although correct yan, but we should also say na ang God ay just yan. Pag nagkasala yan, paparusahan kayo. At kung kayo ay hindi susunod sa Kanya, paparusahan kayo. At mayroon talagang nakaplano or nakahandang parusa sa mga makasalanan. So, in our preaching of the gospel, we should say that we're all sinners and sinners will go to hell. No? Mahirap bang sabihin yan? Sinners will go to hell. And every one of us will go to hell if we do not believe on the Lord Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ lamang ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng kaligtasan. So the gospel is about the work and person of Jesus Christ. Dapat kompleto yung ating pagkakaunawa ng God. Kaya nga sabi ng 7:11 ng Psalms, the God is a just judge, no? And He is angry with the wicked every day. Ang God natin ay just na judge yan. Hindi yan siya parang, mahal ko naman ito. Hindi yan. Pag magkasalanan ka, paparusahan ka niya. But the good news is, kinuha ni Jesus Christ ang iyong makasalanan para ikaw ay hindi maparusahan. Para ikaw ay hindi maparusahan. So, Paul is the same. Ginagamit din niya na nag-gentle ako, ginamit ko yung gentleness na kay Jesus Christ, pero kung babalik ako dyan na hindi kayo magbabago, paparusahan ko kayo. So, sabi niya dito, for though we walk in flesh, kasi sinasabi, you walk in flesh. Do you understand what is walking in flesh? Yung parang tayo ay walking in the flesh tayo, mayroon tayong kasalanan, nandun pa tayo sa ating natural na kalagayan kung hindi pa tayo nababago. But even if we are already regenerated,
nandun pa rin tayo sa ating flesh. Nandun pa rin tayo sa ating flesh. So we still commit sin. So sabi ni Paul, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. So sabi ni Paul dito, although ang aming buhay ay minsan nagkakamali, pero hindi namin ginagamit ang paraan ng aming natural na dating kalagayan, but gumagamit kami ng spiritual warfare. At ano yung spiritual warfare? Ito yung gumagamit ng spiritual weapons na sinasabi sa Ephesians, yung mga faith natin, shield of faith, yung ating assault rifle, ang ating assault weapon is the Bible. Meron tayong different sets of spiritual weapons. Ganon din sa atin, hindi natin pwedeng gamitin yung ating knowledge sa ating pagka-lawyer, sa ating pagka-doctors, sa ating pagka-analyst. Hindi natin gagamitin yan, but gagamitin natin yung mga salita ng God. Faith, Bible, verses, yung gospel of peace, something like that. So, bakit natin gagamitin yan? Kasi mayroong mga strongholds eh. Mayroong mga strongholds sa mga tao. At you cannot conquer the strongholds of man by your mere intellectual reasoning, no? Marami po nagtry na ako kaya kong baguhin ang aking sarili. Sabi mo kailangan mo lang ng positive thinking. Positive thinking. Hindi po madadala ang natural man sa sin niya, sa habit of sinning niya by positive thinking. Yun ang iniisip ng mga tao, opinion lang ng mga tao yan na kung kaya kong magbago ng aking sarili, kaya kong baguhin. Marami pong nagtatry sa atin New Year's resolution. Ako hindi na ako something, no? Pero after January, nakakalimutan na yung New Year's resolution. Aantayin na naman yung next year. Pero ang sabi ng God, yung power ng kapangyarihan ng Panginoon, the word is yun yung makakabago sa atin. Kaya nga, tinasabi natin, hindi ka mababago. The natural man cannot comprehend the spiritual things because they are spiritually discerned. Maiintindihan lang natin yan. Bakit natin kailangan yan? Kasi maraming mga strongholds. Para yan silang nakatayo doon sa sa mga pader nila doon. Hindi mo yan matitibag. Even religion dito sa Philippines, napakalakas ang stronghold niyan. Napakalakas ang stronghold niyan. Hindi mo kayang i-reason out yan. Kasi marami na rin sila mga apologetics na mga reasoning at maiinis ka lang sa kanila kasi maski malalim yung kanilang yung kanilang paliwanag, hindi pa rin ayon sa Bible. So kailangan mo silang ipag-pray, kailangan mo silang i-sirain yung kanilang mga strongholds na yan, no? Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. So the very basic is kailangan mo ng knowledge of God. Hindi mo kaya sa sariling katalinuhan. Hindi ko na kailangan tong Bible na to. Papayuhan ko lang yung aking kapatid na wag nang ganon. Hindi kaya yan kasi yung argument niyan, napakahirap yan. Napakahirap yan na hindi natin kayang buwagin yan. No? Casting down arguments, mga arguments nila, hindi kaya yang buwagin ng mga tao. Sa sariling katalinuhan, and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought in captivity to the obedience of Christ. Kailangan mong i-captive yung kanilang kailangan mong hulihin yung kanilang mga arguments at dalhin mo doon sa knowledge of God. Natatandaan niyo ba kung ilang years kayo pinaparinggan ng gospel? Siguro mayroong exempted dito. Isang araw lang, nag-receive ka agad siya. Pero karamihan po, even ako, years ang in-spend. Ilang beses na ako nag-receive ng sinner's prayer. Pag nandoon yung mga classmates ko,
papunta sa dorm, mayroon pa mga doctorate, may mga mga Christians, mga matatalinong tao. Siyempre nahiya ka, you have to accept Jesus Christ, no? Pero deep inside, parang wala pa rin. So, ilang years siya, nag-graduate na ako ng college. Yung kapatid ko, hindi rin na tumatalab, no? Pero ang Panginoon, ang salita ng Diyos, ang tumalab after how many years? Kasi kailangan niyang talagang i-captive niya yung arguments mo, parang dalhin niya in obedience of Christ. Kailangan mag-obey. You have to obey the gospel. You have to believe on the Lord Jesus Christ. Kailangan mo yan. Hindi madali yan. Kung gagamitin natin ng simple na paraan yan, kailangan natin ng spiritual warfare, kailangan natin ng spiritual weapons, at sabi nga doon, yung prayer kasi ay parang ano yan, supply yan eh, na parang doon sa warfare weapons, yung prayer doon, patagalan kayo. Yung kampo doon sa kabila, matagal sumuko yan. Yung kampo mo, dapat mag-pray ka para matagal ka ring sumuko. Pero minsan, nawawalan tayo ng pag-asa eh, no? Hindi na yata ito mababago. Parang wala na tayong pag-asa dito. Hindi, patagalan lang yan. Pray hanggang matapos yung laban na yan at you will succeed in your warfare, no? Sabi dito. And being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Ang God ay mayroon din siyang just God yan eh. Sabi ng God, and mag-spread kayo ng gospel, pero pagdating talaga niya, ano siya, He is faithful to His word. Yung mayroong mayroong verse doon na, if we are not faithful, He is faithful. Anong ano natin doon? If we are not faithful to the Lord, He is faithful to His word. He is faithful that He will punish all the sins. So, faithful siya. Hindi niya pwedeng sabihin, okay, mabait naman ako ng God eh. God is faithful to His word at faithful siya na kailangan niyang parusahan. Kaya ito yung sinabi ni Paul na pag dumating ako dyan, maganda kayo. Kasi kung anong nakasulat dyan sa Bible, yun yung dadating sa inyo. So kung anong nakasulat sa Bible, the wages of sin is death. Pagdating ni Jesus Christ, the wages of sin is death. And you will be punished in the eternal hell of fire. That is true, no? So, ayun, kailangan i-convey yan ni Paul. Kailangan yan i-convey ni Paul. Although this is referring to his authority, sabi din, number 2 point dito, do you look things according to the outward appearance? If anyone is convinced himself that he is Christ, let him again consider himself. That's just as he is Christ, even so we are Christ. Kasi these super apostles na gustong i-take over yung authority ni Paul sa church na yan, ay nagkiklaim sila na they are also of Christ, no? Sabi nga nung sino ka, no? Christ din daw sila. Sabi dito sa 8. For even if I should boast somewhat more about our authority, which the Lord gave us for edification and not for your destruction. So, kailangan i-convey ni Paul na mayroon siyang authority, not for the destruction of the local church. No? Kasi ang problema ng iba, I have my authority. Kung maghiwalay na tayo, hiwalay na tayo. So, yung church nahati. So, mahirap din yan. Ang purpose niyan, edification. What is edification? Kailangan may mag-instruct sa inyo. May mag-instruct. Edification means instructing for unity. Instructing for unity kasi ang mga tao, para tayong mga sheep niyan eh, na nakakalat. Without Jesus Christ, na mag-gather sa ating lahat, hiwa-hiwalay tayo. So, kailangan mayroong magsabi dito na, I have authority. And ang authority niyan ay galing kay Jesus Christ, no? Sabi niyan dito, I shall not be ashamed, no? Lest it seems to terrify you by letters.
For his letters, they say, are weighty and powerful, but his bodily presence is weak and his speech contemptible. Ang gospel po ay not with the power of man, but kaya nga sabi ni Paul na pumunta ako dito hindi dahil magaling ako magsalita, pero with the power of God. So we must not be discouraged na hindi tayo masyadong magaling magsalita sa pagsishare ng gospel. Sabi dito na ang sulat mo lang ang medyo mabigat saka powerful, pero weak ka naman, parang mahina ka naman, no? Sabi ni Paul, let such a person consider this, that what we are in the world by letters, when we are absent, such we will also be indeed when we are present. So Paul is having authority na, I have authority sa inyo, na kung hindi kayo magbabago, no? Hindi kayo magbabago, kung anong nakasulat ko diyan sa letter na yan, yung anong nakasulat ko yan sa letter na yan, na very bold ako, yun din ang mangyayari sa inyo. So, I hope na parang hindi naman ito talaga nangyayari, but ang present ni Paul dito, kung ano yung nakasulat ko diyan, yun yung totoo. So, if we convey our message of the gospel, we must be very authoritative, has authority. Kasi kung mag-convey tayo ng gospel, wala tayong authority, parang mahina ang ating dating, no? Sabi na, Brother Carlo, pag may nagtanong sa inyo, gaano katibay yung gospel na present nyo? Sabi mo, ang gospel na yan ay nakakabigbigay ng kaligtasan. Yan ba ay very powerful yan ng kaligtasan? Hanggang kailan yung kaligtasan? Hanggang kailan yung kaligtasan na ino-offer ni Jesus Christ? Kasi sabi natin, if you receive Jesus Christ, you will have eternal life. Ba ganun ang sabi natin? He who hears my voice and believe in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life. Sabi mo, passed from death to life, mayroon na kaming eternal life. Hanggang kailan ba yung eternal life na yan? Kung wala tayong masasagot, hanggang mabait ka sis, patay tayo doon. Sabi doon, Jesus Christ gave you eternal life. Sagot natin dito, sino nagbigay ng eternal life? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ba'y makapangyarihan? Makapangyarihan. Kaya ka bang snatch ng kalaban sa kanyang mga hand? So dapat gagamitan na no one can snatch you out of the Father's hand at no one can snatch you from Jesus Christ's hand. And Jesus Christ and Father are one. So no one can snatch you from the hand. So yung pinipreach natin na gospel of salvation, hindi nawawala yan. If you believe on the Lord Jesus Christ, not by my mere intellectual argument, but with the argument na nakasulat doon sa mga gospel na ating binasa. So, sabi na, totoo ba yan? Ay, sabi dito, the wages of sin is death. O kung hindi ka maniniwala, Jesus Christ is babalik at talagang kukunin niya yung mga sa kanya. At kung wala ka sa kanya, ay talagang hihiwalay ka and you will spend eternity in hell. Dapat we must be very authoritative sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Although Paul is referring this to the authority na gustong agawin ng mga super apostle, pero ang sabi ni Paul, yung mga kalukuhan nyo, hindi oobra yan pag dumating na ako, no? At sabi nga dito, paano ngayon natin ito masasabing may limitation? Kasi ganito ang limitation yan eh. Ganito ang limitation. Kanina pinag-usapan natin yung source of authority ni Paul. Source of authority ni natin sa ating pag-preach ng gospel. Galing lahat yan kay Jesus Christ at galing yan sa mga sulat na sinulat ng mga apostles and prophets. Pangalawa, kailangan natin i-convey yan na mayroon tayong authority. Kailangan i-convey yan na mayroong authority. Pero ano ang limit niyan? No? Ito na nga yung sabi nito. For we do not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves, but they measure themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise.
So if we compare ourselves with others, we are not wise. Kasi we are all sinners, hindi natin pwedeng ako, mas mabuti ako sa inyo. Ganon din ang sinabi ni Paul dito sa mga super apostles, na they are comparing themselves with their activities, no? Sabi niya dito, we however will not boast beyond measure, but within the limits of the sphere which God appointed us. Mayroong sphere, mayroong bilog na ang authority ng pastors o ng authority ng tinatag ng Panginoon ay mayroon siyang limit. Ano yung limit? Ang limit na yan ay hindi yan excluding sa inyo. Yun ang magandang sinulat dito ni Paul. For we are not overextending ourselves. No? Hindi kami nag-overextend. Pero ito yung pinaka parenthesis na as though our authority did not extend to you. For it was to you that we came with the gospel of Christ. So Paul is saying na mayroon kaming limitation ng aming authority. But hindi kasama ang limitation yan para sa inyo. Mayroon kaming karapatan to rebuke you. Kaya nga very important na magpapasakop kayo sa mga elders kasi ang elders mayroon siyang karapatan to rebuke you kung kayo ay nagkakasala. Kung kayo ay lumalampas na sa boundary ng dapat gawin, ay mayroong authority, no? Although parang ay nandiyan si pastor, huwag kayong uminom. Nandiyan si pastor, huwag tayong magawa ng ganito. Okay yan, pero hindi yan ang ibig sabihin na legalistic tayo. Ang authority doon ay sasabihan kayo, pero kayo pa rin ang magdi-decide doon. Mayroon lang authority yung mga nagsasalita. So sabi niya dito, malinaw na to ng extension ng authority ni Paul ay kasama yung mga congregation niya. Meron siyang authority doon sa congregation niya. No? So if nagtatanong kayo, mayroon bang authority ang si Paul doon sa congregation niya? Mayroon. Kasi sabi sa 14, for we are not overextending ourselves as though our authority did not extend to you. For it was to you that we came with the gospel of Christ. Bakit may authority si Paul? Kasi si Paul yung nagbabahagi ng sasalita ng mga tao doon sa Corinthians yan. Siya yung nag-share ng gospel na yon doon sa mga Corinthians. Siya yung father nila. No? Although maraming mga teachers, pero sabi ni Paul, konti lang yung father. Siya yung father of their faith. Pero sabi na, not boasting of things beyond measure, that is in other men's labor, but having hope that what is your faith increase, we shall greatly enlarge by our sphere. So ang point ni Paul dito, hindi ako nakikialam kung anong mga activity na ginagawa ng super apostle na yan sa inyo. Hindi ko inaagaw yan. Hindi ko inaagaw yan. Ang aking authority ay doon sa inyong faith. Kasi ang aking importante sa akin ay lumakas yung faith nyo. Lumakas yung faith nyo. At the more you have faith in the Lord Jesus Christ, lumalalim yung authority ni Paul sa mga tao. So, tayo din dito sa ating local church, the more you understand faith, the more magkakaroon ng authority yung mga elders sa iyo. Pero kung wala kayong faith, siyempre sabihin nyo, bakit ako magpapasakop dyan? Pero the more you have faith, na maintindihan na ninyo ang pananampalataya nyo, the more you have, magkakaroon na kayo, mas authority yan. Kaya ang unang trabaho ng pastor ay ituturo sa inyo ang mga bagay ng nandito nakasulat sa Biblia. Kasi ang authority ng galing sa mga nagtuturo ay hindi yan galing sa amin, kundi galing yan sa Panginoon. And we just convey it to you by explaining to you. Ito yung mga na mangyayari sa atin, ito yung mga gospel, ito yung spiritual battle natin. The more na maintindihan mo, the more na magkakaroon ng authority yung mga elders sa inyo. So sabi niya dito, ang pinaka-great equalizer dito, ang great equalizer dito sa atin, sabi niya dito, not boasting of things beyond measure, that is in other men's labor, but having hope that as your faith is increased, we shall be greatly enlarged by you in our sphere.
to preach the gospel in the regions beyond you and not to boast in another man's sphere of accomplishment. So, ang kinukuha ni Paul, wala siyang pakialam doon sa mga ginagawa ng super apostle. Ang kanyang ano lang, yung spear na binibigay ng Panginoon sa kanya. Kaya nga sabi ng kaibigan kong namatay na pastor, Brad, kung ano lang yung pinadala sa atin dyan, yun yung ating alagaan. Kung hindi pinapadala, ay hindi natin sasakupin. So, na-relieve din ako doon ng ano, kung sino lang ipadala dyan at nagpapasakop or nakikinig sa salita ng Diyos, yun lang yung ating yung ating bibigyan ng authority. Kung ayaw nila magpasakop, wala na tayong problema doon kasi trabaho na lang ng God yun. Sabi dito, ito yung yung great equalizer na makikita natin talaga kung sino nagbibigay ng authority. For he who glories, let him glory in the Lord. For not he who commends himself is approved, but the Lord commends. So sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa ating pag-select ng kung sino man ang authoritative sa paghahayag ng salita ng Diyos, hindi po pwede yung ako ang leader nyo dito. Hindi dapat ganon, no? Hindi yung nag-i-impose na siya yung leader, kundi siya yung nakikita at kinokomment ng Panginoon sa kanyang buhay at bibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon yan to know the truth and communicate it to us na nakikinig sa kanyang mga salita. So in short, mga kapatid, we should be very mature sa ating church kasi nakikita natin maraming mga katanungan ngayon sa mundo. Yung leader na yan, yun yung nasusunod yan sa church na yan. Ako ay natatawa din yan kasi minsan ay yun din ang pag-iisip ng maraming local churches. Hindi po ang pastor dyan ang authoritative talaga o having authority kung hindi siya binigyan ng Panginoon. At ang kanyang authority ay nandoon sa salita ng Panginoon. He has to argue with you with the verses. Hindi yung opinion ko ito. Opinion ko. Dapat ang kanyang reasoning nandito, sis, nakasulat nakasulat dito Brad, nakasulat dito. So anong gagawin natin? Nakasulat diyan. So yun ating susundin. Hindi yung opinion ng tao kasi hindi po pwede yung opinion ng tao sa pure church o sa good church kundi ang opinion ng God kung anong nakasulat sa Bible. So the point of Paul here is, I get my authority from God, from Jesus Christ. Pero minsan ako ay bold, pero totoo yan na mayroon pong punishment talaga if you will not resolve or hindi kayo magbabago, mayroon kayong mararatnan. No? At kayo rin sa akin, kung you believe on the Lord Jesus Christ, you will spend eternity with God. But if you do not believe on the Lord Jesus Christ, I'm very authoritative na sabihin ko sa iyo, you will spend eternity in hell. Why? Because it is written in the Word of God. Kailangan ko i-communicate yan to you, to myself, and to family na ganun talaga ang tinuturo. God is faithful, hindi yan nagbabago. Kung siya ay just yan na God. Kung siya ay angry with the wicked, angry siya ng the wicked. But I also preach that God is love at kailangan din natin maintindihan na God is love. Pangalawa, kailangan natin din na i-convey na mayroon ding talagang authority ang local church. Mayroon mga pinili ng Panginoon na may convey ng local church kasi kailangan ng edification . Edification, someone should tell you kung anong gagawin. Ito yung ating direksyon, ito yung ating gagawin. Kailangan may mag-edify sa local church and the message of edification. And number 3, dapat hindi tayo ma-deceive, no? Kasi baka may mga ibang mga leaders na dadating o magbabago ang leaders ninyo, dapat be ready kayo to correct na mali yata yan na ganon, mali yata yung ating pupuntahan. Bakit? Kasi nakasulat dito. May mga limits din yung doon. But ang pinaka-importante doon, kung sinong inapprove ng God, hindi siya, yun ang dapat nating susundin. At mahirap i-discern yan sa isang church kung sino ba talagang ina-approve ng God to under-shepherd the local churches. And I hope na maliwanag sa atin yan
hindi po ang authority ay ang personal na pastor, kundi ang authority yung word of God na kino-convey ng pastor sa atin. At we should be very discerning na hindi tayo ma-deconstruct, no? And very praying tayo na, alam niyo ba yung deconstruction? Nawawala yung ating pananampalataya, dahan-dahan, na totally mag-slide na tayo at hindi na tayo maging true church. Yun ang ipag-pray nyo, na yung mga nagsasalita dito ay gabayan ng Panginoon at commended by God, not commended by themselves. Yun ang pinaka-importante doon sa other part, in the gospel also, na dapat maintindihan nyo, yung gospel, na galing din yan sa God. Paul is just used by God to convey the gospel. Pero sinasabi ni Paul, imitate me as I imitate Jesus Christ. So, imitate tayo kay Paul kung anong tinuro, but ang pinaka-source yun ay si Jesus Christ. Ang pinaka-bottom line dyan ay si Jesus Christ, and all we have to do is believe on the Lord Jesus Christ and we will be saved. Let us all stand up and let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, alam po namin, Lord, na Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, ng iyong mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Kami, Lord, ay magmamakaawa na kami, Lord, ay patuloy mong gabayan sa aming mga doktrina, na hindi kami magkakamali kasi napakarami po ngayon, Lord, ang mga kalaban na umaatake sa mga churches. Bless mo ang church na to, na maging ang spear po ng aming gospel evangelization ay lumawak din po sa mga tao din po na aming kasama at sa mga relatives din po nila at ibang kaibigan. I-bless mo rin ng bawat isa at dalangin namin to in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Tayo pa makakaupo na. Tayo pa dadako na ngayon sa offering. Tawagan si Timo at si Joem. Si Joem.